na po silang update patungkol po kay former President Duterte. Yan ang una nating babasahin, ang kanilang update, at saka magre-react tayo. Pangalawa ay itong magandang pakinggan na mga pahayag nito ni Attorney Rowena Guanzon kaugnay po dito sa palpak na administrasyon ni Bongbong Marcos. Okay? Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At tayo kagad dito sa update nga patungkol sa ICC. Okay, medyo tayo po ay nalulungkot na ganito po ang update na ito ng ICC. Ngunit ina-expect na natin ito eh. Okay? Kasi alam naman natin sabi nga nila parang may kasabwat yung mga diba? Yung mga dilawan sa ICC. Okay, many to mention. Sina Trillanes, De Lima, at lahat ng mga bitter dito kay former President Duterte. So, ngayon ay mga 2 hours ago itong balita na ito. Ito yung update. 1 hour ago pa ito na na save, pero na-reactan ko ito after 1 hour. So magdadalawang oras na, no? So sabi dito sa GMA News, the Deputy Prosecutor of International Criminal Court recommends that former President Rodrigo Roa Duterte faces trial over 3 counts of murder, according to a redacted document released on Monday evening. Okay? So, 3 counts of murder raw, kaya matutuloy ang kaso ni former President Duterte. So, kung iisipin mo, matatagalan talaga siya, no? Pero I hope yung interim release niya ay mag-grant yun ng ICC. Kasi po, kapag interim release, at least makapagpahinga siya sa kung sino man yung bansa na mag-host sa kanya, na doon siya muna. Kasi alam naman natin kung dito sa Pilipinas, syempre papalagyan si Bangag Marcos, di ba? So kung hindi pa naman in-announce ni VP Sara kung saang lugar yon na while the case is going on, at least doon lang magpapahinga si Tatay Digong sa bansang mag-host sa kanya. Okay? So, ayan, let's face the reality na ganito po ang nangyari, na matuloy po, no? Faces ito, 3 counts of murder. Okay? 3 counts. So, hindi pa naman ito proven guilty. Okay? So, babasahin natin ito para alamin natin, ha? Magre-react tayo dito ngayon kung ito ba ay sa tingin natin ay malaki ang chance na gawa-gawa ito ng mga kalaban ni former President Duterte, which is nagtagumpay sila sa ICC na matuloy itong kaso na ito. Okay? Unahin muna natin itong page 1 na ito. Ayan. Pre-trial chamber 1. Ayan. Dated September 22, 2025. Ayan. Ang original na pagkasulat nito ay English. Okay? Ito ay before si Judge, si Judge Julia, si Judge Rain, at si Judge Maria. Okay, ayoko nang i-announce yung kanilang mga apelyido, no? Kasi ito naman ay nakalagay sa kanilang website. Okay, para madali tayo. Situation in the Republic of the Philippines. In the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Public redacted version of document containing the charges. Okay, so redacted meaning ito po ay parang hindi po ito nilagay sa sa publiko, no? Kung ma-download man itong mga dokumento na ito sa in public, but itong mga redacted na mga documents na ito ay ang makakita nito ay yung mga taga ICC lang, no? So this is document containing charges from July 4 2025 from the ICC. Ayan, January 20, I don't know what is this. This is the number of the documents, no? Ang source po nito is ang Office of the Prosecutor. Tapos ang nakalagay po dito, no? The prosecution submits this document containing the charges. So dito na po inilagay yung mga detalye
sa ano yung mga three counts of murder ni former President Duterte. Pursuant to pre-trial chamber ICE order, ayan, and charges Rodrigo Roa Duterte, ayan, with the crimes against humanity set out below. Meron akong dito na parang hindi consistent. Kasi yung mga kalaban po ni former President Duterte, talagang ang kanilang pautot ay dalhin si former President Duterte sa ICC kasi marami raw siyang ginurgor na mga Pilipino na umaabot sa halos 6,000. 'Di ba? Yan naman ang kanilang propaganda. 6,000 halos mahigit yung ginurgor raw ni former President Duterte sa kanyang programa sa War on Drugs. Okay. Tingnan natin kung aabot ba ng 6,000 katao itong mga nagurgor. Okay? Sa mga aligasyon nila. Roman numeral number 1. The suspect is Rodrigo Roa Duterte. Duterte was born on 28 March 1945 in Maasin, Southern Leyte, blah blah blah. So ito yung suspect. Ito yung kung mabasa nyo ito sa website ng ICC. Ano po ito? Itong short description o kumbaga yung information about the suspect na si Tatay Digong. Roman numeral number 2, confidentiality. Ayan. Pursuant to the regulations of the court, this DCC is filed as confidential as it contains sensitive information pertaining to the security of the victims and witnesses, public redacted. Ayan, meron na namang mga documents na ayaw nilang ilagay dito, which is ang makakita nito ay yung mga siguro yung mga lawyers at saka yung mga prosecutors. Okay, for confidentiality ng mga yung mga ano tawag doon? Yung mga nag-aakusa sa kanya. Okay? Ganito ka-unfair pero wala tayong magagawa. Si former President Duterte is a public figure kaya ang kalaban niya dito, yung mga pamilya, hindi na nilagay yung mga pangalan o yung mga di umano mga biktima raw ni Duterte. Number 3, the charges. Ano ba yung mga 3 counts of murder na ibinabato ngayon kay former President Duterte? Ayan. Number 1, letter A. Duterte's individual criminal responsibility. Number 1, indirect cooperation. Article 25 of page paragraph 3 of A. Ayan. Number 3, Duterte is individually ito yung nakalagay. 3 ito na yung article 25. Duterte is individually criminally responsible pursuant to Article 25 of Paragraph 3, letter A of the Rome Statute for crimes charged in counts 1 to 3 as he committed them as an indirect co-perpetrator. Ayan. So, sa pagkakaalam ko dito, hindi man siya ang gumawa. Okay? Parang ang kanilang akusasyon nila dito ay si Duterte yung nag-utos. Pero if si Duterte ang pag-explainon mo nito, talagang ang utos ni Tatay Digong sa mga kapulisan ay yun lang na sumunod kayo sa batas. If your life is in danger, unahan nyo na. Diba? Yun naman So, tingnan lang natin kung papasa ba ito. Okay, number 4. At least between November 1, 2011 and 16 of March of 2019, Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production through violent crimes including murder. Common plan, then the members of the common plan, together including Duterte, the co-perpetrators, each for the least part of the charge period, included some of all the following. Ito yung mga akusasyon nila kay Tatay Digong na meron raw di umanong DDS, Davao Death Squad. Yun ang pagkakaalam ko, pagkaka-understand ko dito. Tingnan lang natin kung meron silang ebidensya dito. Kasi po, ito po yung inaccuse nila kay Tatay Digong. Page 4. Page 4 dito sa document sila. Letter C, redacted. Ayan. Letter D, E, F, G, H, I. Ayan, redacted yan lahat. And other members of the PNP high-ranking government officials. Ayan. Hindi na nila linagay, no? Pero sila lang ang makabasa nito. Hindi na nila isinapubliko ito. So, number 5. Ayan. During the
mayoral period, meaning yung mayor pa si Duterte sa Davao, no? And the above mentioned law enforcement officials used police from Davao City and non-police hitmen together, the DDS, ayan, ito yung sinabi ko sa inyo, ha, to kill allegedly criminals. Ito yung akusasyon nila na hanggang ngayon hindi nila mapapatunayan. Tingnan lang natin kung uubra ba ito sa ICC by means of their the jury, and I hope I pronounce it well, ha, kasi hindi naman tayo lawyer, hindi ko alam yung mga terms ng ginamit nila dito, and or de facto authority. One or more of the co-perpetrators controlled a structure of power, the local police and related DDS hierarchy that enabled them to control the will of the physical perpetrators. As Mayor Duterte sat at the apex of the formal police and city structures, which legal control over the PNP units in Davao City, as well as the non-police Davao City Hall workers and barangay, the smallest political and administrative unit in the Philippines, officials who sometimes participated in the facilitated the crimes. The DDS, meaning the Duterte Death Squad, followed a similarly hierarchical structure with Duterte at the top as the head of the DDS. Ayan, ito na yung akusasyon nila na merong Davao Death Squad na led by former President Duterte. At the bottom, where DDS members raw, physically carried out crimes. Sila raw yung mga gumurgur dito sa mga tao, sa kriminal sa Davao. I know, lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng mga kalaban nito para masangkot lang si Tatay Digong. Hindi naman nila mapatunayan ito. Generally, non-police hitmen or low-level police who were subordinate to police or barangay handlers. Sabi nila, maraming nagsasabi na noong time na yon ay some of them ay retired policemen, naging hitman raw ni Duterte. Mga ganon yung sinabi nila. Pero kung tingnan lang natin kung meron ba silang ebidensya. Kasi kung sila Cañas lang ang pupunta dito, hindi, wala na. Walang credibility yun. Di ba? Walang credibility yun sila Cañas. The handlers reported to a combination of police and co-perpetrators. In particular, ayan, redacted na yan. Duterte's approval was required for DDS members to conduct killings in Davao City. Imagine, ha, ito yung napansin ko. Bakit ang kanilang inilaban ni Duterte dito sa ICC ay yung panahon na mayor pa si Duterte. Di ba? Nasaan na yung akusasyon ninyo na war on drugs sa panahon po ng President si Tatay Digong sa Pilipinas? Wala. Kasi wala silang mapapatunayan eh. Kaya dito na lang nila kinuha nung time na mayor pa si Tatay Digong. Ako sa tingin ko hindi talaga ito uubra sa ICC. Kung itong ICC, kung hindi lang bias itong ICC, mananalo si Tatay Digong dito eh. Ayan. Number 6, Duterte and his co-perpetrators used the DDS or the Davao Death Squad, including its low-level members, as tools to commit the crimes encompassed by the common plan. Those who did not follow orders risked being killed and were disposed of when perceived as opposing or posing a threat to the common plan, however insignificant. The co-perpetrators' power over the physical perpetrators was such that the latter felt they had no choice but to obey. Yan, pinilit raw, di ba? Ayan naman sila eh. Kung meron raw mga DDS members na wala silang magawa kundi to follow na lang. Parang Las Cañas talaga yung mga pattern dito eh. Alam ko na ito. Ito raw ha, ito yung charges na kaharap ni Tatay Digong at papatunayan ito nila kung totoo ba ito. The co-perpetrators recruited individuals they could trust and control for the DDS, with Duterte personally inducting some DDS hitmen. They also maintained control by recruiting some physical perpetrators in circumstances in which they owed a debt to Duterte and or police DDS. Yan. Parang malabo na ito eh. Parang gawa-gawa na lang ng mga, alam nyo na, yung mga dilawan, di ba? Physically, perpetrators were fungible within the apparatus. Ayan. Number 7, during Duterte's presidential campaign, ito na yung nung presidente na si Tatay Digong. During presidential campaign and the transition period after he was elected, the co-perpetrators agreed to expand the common plan to neutralize alleged criminals through violent crimes including murder. So, nung sa Davao, merong Davao Death Squad. Nung na-presidente na raw si Tatay Digong, mas lalo raw lumaki ito. Okay? Yan, ito yung akusasyon nila dito.
Okay? Yan, umabot na yung, di ba, kung maalala natin yung hearing ng House of Representatives na di umano, o yung script nila ng mga kalaban ni Duterte ay meron raw reward system. Dito na. Yeah. Talagang sinasangkot si Tatay Digong. But ito lahat na ito na china-charge nila si Digong dito, tingnan lang natin kung makapag-produce ba sila ng ebidensya. Kasi kung gawa-gawa lang nila itong mga ebidensya na ito, di talaga ito uubra sa ICC. Kasi at the end of the day, ang mga judges, ang hahanapin yan, yung legit na mga ebidensya. Kasi patatawag na naman itong hearsay kung hindi ka makapag-provide ng consistent na mga evidence. I don't know lang sa term ha. Number 8. Punta tayo sa number 8. Basta pag ano na ito ha, yung presidente na si Tatay Digong. During the presidential period, Duterte and his co-perpetrators use national network including its low-level members as tools to commit crimes. Ayan. Grabe. Hindi ko naniniwala dito na si Tatay Digong raw nung na-presidente na siya, ay meron na siyang tinatawag na national network. Pati yung mga low-level members raw ay ginagamit ni Tatay Digong. As with the DDS Davao City, physical perpetrators were fungible. Diba? Ito, akusasyon nila ito. Ako, hindi man ako sang-ayon dito. Pero ito, well, ito yung akusasyon ng kalaban ni Duterte. Pero alam natin ang nangyari. Nung time na yun, ginamit ni Duterte ang kapulisan na ang utos niya, just follow and abide by the rules of engagement. When your life is in danger, saka ninyo ipagtanggol ang inyong sarili. Wag ninyong, lagi itong binabanggit ni Tatay Digong sa kanyang speech, wag ninyong gurgurin ang isang tao na nakatalikod. You only gurgur the criminals, itong mga abusadong mga drug pushers, yung mga nanlaban ang term. You only do it if your life is in danger. Kapag gumagamit na sila ng jaril at pinuputukan nila yung mga pulis, that's the time, unahan na ng pulis. At hindi po natatakot ang mga pulis dahil they are supported by the president. Kaya nga effective yung war on drugs ni Tatay Digong kasi feeling ng mga kapulisan, they are protected by the president. Okay? Hindi kagaya lang ngayon, takot sila. Kasi weak yung presidente. Huwag na tayong magbulahan. Number 9, within the framework of the common plan, common plan pa talaga yung ginamit Duterte made an essential contribution to the crimes in counts 1 to 3 by designing and disseminating the policy to neutralize alleged criminals both in his mayor of Davao City and also in the president campaign. Ayan. So, ito. Page 6. Ayan. And the president, including by endorsing the anti-illegal drugs campaign double barrel, establishing the overseeing the DDS, instructing the authorizing violent acts, including murder to be committed against illegal alleged criminals, include alleged drug dealers. Ayan, ito na yon. Ito na yung mga reklamo na financial incentives sa police. Ito na yung sinabi ko na binabayaran raw yung police para gurgurin. Walang katibayan. Ito, magbigay sila ng ebidensya. Lahat ng ito this is from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay? Ito yung mga akusasyon nila. Dapat magbigay sila ng ebidensya dito. Ito pa, publicly naming individuals and hold up charts from list of alleged. Ito yung, kung maalala natin, lagi yang ibinabalita, nagpapa-press con si Tatay Digong, yung pyramid ng, di ba, yung pinaka-drug lord, lagi inano na nila, sinama na nila. Ako, lahat ng ito, kahit anong sasabihin nila dito, na ito yung charges na mga nagurgur, ganito yung style ni Tatay Digong, ginawa nila, illegal ba to? Kasi merong iba ditong mga nababanggit, kung papaano ginawa ni Tatay Digong. Hindi ko lang alam kung papasaba ito sa ICC. Di ba? Kasi some of the strategies o the movements at that time ni Tatay Digong ay nakabase yun lahat sa batas. If ito po ay nasa ating konstitusyon sa bansang Pilipinas, yung ginawa ni Tatay Digong sa paghuli niya dito sa mga criminals, edi walang problema si